Habang papalapit na ang grupo ni Jiang Yi, mga 1,000 metro mula sa depensa ng pantalan, may nangyaring hindi inaasahan. Dahil si Baili ang nangunguna sa pag-atake, biglang nakasalubong ni Baili Changqing ang isang hindi nakikitang pader. Ang lakas ng tama ay nagpadala sa kanya pabalik, pinaikot siya sa nyebe bago siya nakapaglanding sa mga paa niya. Ang ibang mga sundalo na hindi handa ay dumiretso sa parehong hindi nakikitang hadlang. Puno ng kalituhan ang mga tinig sa hangin nang mapagtanto nilang may harang na nagbabara sa kanilang daraanan. Isang pader, malinaw at hindi matagos. Kumunot ang noo ni Jiang Yi. Isa sa mga kaaway nila ang gumamit ng espesyal na kakayahan. Walang pag-aalinlangan, hawak ang kanyang pistola, inutusan niya ang kanyang koponan na umatras. Nang maging malinaw ang daraanan, nag-target siya at nagpaputok ng isang holy silver bullet diretso sa hindi nakikitang pader. Ang bala, na idinisenyo upang tumagos sa demonyong enerhiya, ay tumama sa hangin. At pagkatapos ay bumagsak lang sa lupa. Nananatili ang pader na buo at hindi nagalaw. Lumalim ang ekspresyon ni Jiang Yi. Ukininam. Pati ba naman ang holy silver bullet ay hindi kayang basagin? Anong uri ng kapangyarihan ito? Bago pa man nila mapag-aralan ng mabuti ang sitwasyon, isang malayong ugong ng mga makina ang pumigil sa kanilang mga iniisip. Sa gitna ng malupit na buhawi, isang grupo ng mga pirata na sakay sa mga snowmobiles ang dumaan sa linya ng depensa ng mga container, diretsyo papunta sa kanila. Tuwang-tuwa sila, ito na ang pagkakataon nila na makuha ang isang mahalagang premyo. Nagbubulungan at nagtatawanan, sinasabi nila kung gaano kalaki ang kapakinabangan nila mula sa mga bihag na sundalo ng Jiangnan. Para sa kanila, sulit na sulit ang ambush na ito. At ngayon, nagmamadali silang umatake, handang kunin ang pinakamalaking huli nila. Tumatayo sa kanilang pwesto si Jiang Yi at ang kanyang koponan, habang libu-libong pirata ang humahabol sa kanila, na parang isang dambuhalang kawan ng mga insekto. Tinutukso ni Woody ang kanilang walang habas na pag-atake, at halos natatawa siya. Iniisip niyang talagang naghahanap ng kapahamakan ang mga piratang ito kung akala nila ay basta na lang silang mananalo sa ganitong paraan. Wala silang ideya kung anong klase ng kalaban ang humarap sa kanila. Bagamat delikado ang mga pirata sa dagat, nawawala ang kanilang kalamangan kapag nasa lupa. Kahit ang mga maalamat na tulad ng Heavenly Dragon King ay hindi magtatangkang makipaglaban ng direkta sa isang investigasyon na tulad ng kanilang koponan. Para kay Woody, ang mga piratang ito ay walang iba kundi mga tanga na lumalapit patungo sa kanilang sariling kamatayan. Ngunit hindi ganoon katiwala si Jiang Yi. Nanatiling malamig ang kanyang mga mata habang minamasdan ang mga papalapit na pirata, ngunit may kakaibang pakiramdam sa loob niya. Parabang may hindi tama. Pinagkakatiwalaan ang kanyang mga instinct, umatras siya ng ilang hakbang. At agad niyang naramdaman na may humaharang sa kanyang paggalaw. Itinaas niya ang kamay at ipinatong sa isang di nakikitang pader sa likuran niya. Ganap na naharang ang kanilang daraanan. Naging seryoso ang kanyang itsura nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Agad niyang inutusan ang kanyang koponan na magsuri ng paligid dahil may posibilidad na nahulog sila sa isang patibong. Agad na sinuri ng koponan ng kanilang paligid at doon nila nakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malaking transparent na kulungan ang bumalot sa kanila, pinapaligiran sila mula sa lahat ng direksyon, pati sa taas at ibaba. Sa labas ng kulungan, libu-libong pirata ang nakatayo, armado at handa, na may mga ngiting puno ng pagmamayabang, para bang tiyak na sa kanila na ang tagumpay. Ngunit ito'y kakaiba dahil ni isa sa kanila ay hindi umatake. Sa halip, humilira sila at nagbigay daan. Mula sa gitna ng karamihan, isang mataas at payat na lalaking may matalim na mukha na parang pating ang lumapit. Siya si Canute, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Qianlong Pirates. Ang malamig niyang mga mata ay nag-ikot sa koponang Tengu bago tumigil kay Jiang Yi. Sa isang pailing, tinanong niya sila kung talaga bang nauunawaan nila kung nasaan sila. Nanatiling kalmado si Jiang Yi at hindi na tinangkang sagutin ang mga pang-insulto ni Canute. Sa halip, nakatuon siya sa sitwasyon at agad nagbigay ng utos sa kanyang koponan. Inutusan niya silang subukang sirain ang harang, at sinabi na maliban na lamang kung isang Epsilon level na mutant ang kasali, hindi siya naniniwala na hindi mababasag ang kulungang iyon. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos ang koponan. Inatake nila ang bawat bahagi ng hindi nakikitang pader. Bumagsak ang mga bala, superpowers, at maging ang mga direktang suntok sa harang.
Ngunit anuman ang kanilang ginawa, hindi gumalaw o nagpakita ng anumang senyales ng pinsala ang mga invisible wall. Hindi pa nga ito tumutol sa kanilang mga atake. Sa halip, tinanggap nito ang mga yon ng buo, parang mga patak ng ulan na nawawala sa dagat. Samantala, si Canute ay naglabas ng malalim na buntong hininga, parang nagtatampo dahil hindi siya binibigyan ng pansin. Puno ng pang-insulto, sinabi niyang wala silang modo, bago dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang hintuturo at itinutok sa kanila. Pagkatapos, may isang matalim na ngiti, binalaan ni Canute ang mga ito na nasasayang lang ang kanilang oras. Inanunsyo niyang sa loob ng kulungang ito, imposible na silang makalabas. Wala na silang iba kundi mga ibon na nahulog sa isang hawla. Sa gitna ng mga pirata, isang lalaking nagngangalang Chen Shu ang pinanonood ang nangyayari nang may nakakikilabot ng ngiti. Sa kanyang pananaw, ang buong koponan ni Jiang Yi ay nahulog na sa isang malaking, di nakikitang kubo ng bilangguan. Ang kanyang kakayahan, na tinatawag na drawing the ground as a prison, ay parang isang mahusay na nakahandang patibong. Nakaset up na ang kulungan bago pa man sila dumating, na natiling nakatago hanggang may pumasok ng hindi nakakaalam. Pag na-activate, aangat ang mga invisible walls na magkukulong sa mga biktima sa loob, walang daang makalabas. At may isang paraan lang para makalabas. Sa pamamagitan ni Chen Shu mismo. Kapag siya ay gumalaw o namatay, babagsak ang bilangguan. Pero hanggat siya ay nananatili sa kanyang pwesto at buhay, hindi makakalabas ang sinuman sa loob. Ito ang batas ng kanyang kakayahan. Nag-iba ang ngiti ni Canute ng mabilis. Sa isang matalim na galaw ng kanyang kanang kamay, iniutos niyang umatake, ang kanyang boses ay pumutok sa hangin na parang talim. Sa sandaling ibinigay niya ang utos, isang kaguluhan ang sumiklab. Libu-libong pirata ang nagsimula ng wild na pagtawa, ang mga daliri nila ay walang habas na nagpaulan ng mga bala. Isang walang humpay na buhawi ng mga bala ang bumagsak sa kulungan mula sa lahat ng direksyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Jiang Yi. Agad niyang inutusan ang kanyang koponan na magdepensa. Kasabay nito, inactivate niya ang kanyang two-realm barrier, nagbuo ng proteksyong shield na may radius na 1 metro sa paligid nila ni Liang Yu, Hua Hua, at Yang Xinshin. Ngunit nagkaroon ito ng problema. Malakas ang kanyang barrier, pero limitado ang saklaw. Sa loob ng 1 metrong espasyo, invincible siya, ngunit hindi niya kayang protektahan ang buong koponan. Sa kabutihang palad, hindi naman malaki ang banta ng mga bala sa iba. Ang bawat kasapi ng Tengu team ay may kanikanyang paraan ng pag-counter sa mga bala, gamit ang kanilang natatanging kakayahan para tiisin ang mga atake. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Si Baili Changqing, na pinipigilan ang walang humpay na pag-atake gamit ang kanyang function-painted halberd, ay nagsabi ng kanyang agam-agam. May hindi tama, habang hindi nila kayang umatake laban sa mga kalaban, ang mga pirata ay libre namang makapaghagis ng mga bala. Ibig sabihin, isang bagay lang ito, ang kakayahan ng kulungan ay one-way. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jiang Yi. Kahit na sila ay natrap, hanggat may access siya sa kanyang dimensional space, hindi siya matatamaan. Bigla, isang mutant na pirata ang tumalon sa ere. Itinaas ang dalawang kamay, minanipula ang nagyelong lupa, itinulak ito pa itaas, at binuo ito sa isang dambuhalang umiikot na bola ng nagyelong enerhiya. Sa isang iglap, ang yelo ay naging isang napakalaking bola, ilang dosenang metro ang diameter. Sa isang malalakas na ugong, ipinagpag ng pirata ang bola papunta sa kanila, tinatamaan ang koponan na parang isang kanyon. Naghanda si Baili Changqing na pigilan ito, ngunit mabilis mag-isip si Jiang Yi. Kung sumabog ang ice ball sa pagbangga, magiging mahirap ang kanilang galaw. Kahit pa may mga kakayahan sila, ang ma-immobilize ay maglalagay sa kanila sa malaking disbentahe. Mabilis na nagdesisyon si Jiang Yi. Tinawag niya si Baili Changqing para pigilan ang kanyang aksyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Liang Yu at Hua Hua, at iniutos sa kanila na protektahan siya. Sa sandaling natapos niyang magsalita, in-deactivate niya ang kanyang two-realm barrier. Habang ang dambuhalang bola ng yelo ay papalapit. Biglang lumitaw ang isang dimensional gate sa daraanan nito. Agad na nawala ang ice ball, nilunok ng alternate space ni Jiang Yi, at nawala ng walang bakas. Nag-cruise ang mga kilay ni Canute habang pinanonood ang eksenang nangyayari. Pumuputok ang kanyang dila, iniisip sa sarili, so ito ang lalaki na tinutukoy ni Phoenix Yuanren. Ang matalim niyang mga ngipin ay kumislap habang siya ay mumungiti. Tama ang mga ulat, mahirap pasukin ang depensa ni Jiang Yi. Pero sa huli, hindi ito mahalaga.
Hanggat nakulong pa rin si Jiang Yi at ang kanyang koponan sa loob ng kulungan, mauubos din ang kanilang lakas. Hindi huminto ang mga pirata. Inilabas ang mabibigat na armas, mga shoulder-mounted cannon at rocket launchers. Wala nang makakapigil sa kanila. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang koponan ni Jiang Yi, mawawala rin ang kanilang stamina. At kapag nauubos na ang lakas nila, si Canute ay maghihintay na mapagod sila at patayin sila isa-isa. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.